Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili. Alam nyo, yung salitang yan huwag tayo aabot dun sa extreme na hindi mo na tinitingnan yung iyong kalagayan. Pag tinignan mo nga sa English sa New American Standard Bible, do not merely look out for your own personal interest. Yung salitang do not merely, yung merely, ibig sabihin yan, wag lamang, no? Sa Tagalog kasi parang talagang wag tingnan, totally hindi mo titingnan ng iyong sarili. Okay din yan, pero titingnan natin yan sa buong konteksto ng Biblia. Kasi mga kapatid, ayokong maisip ninyo na hindi mo na iintindihin ang sarili mo. Sobra ka naman. No? Masyado kang martir. Hindi mo totally inintindihan ang sarili mo. Naging irresponsible ka patuloy. Ano ibig ko sabihin, mga kapatid? No? Tingnan niyo mga kapatid. Pero kasi 'di ba yung magaling sa iba pero sa sarili niyang pamilya hindi. Mahirapan tayong maglingkod. Mga kapatid, sa ibang mga tao kapag ang sarili nating buhay ay magulo. O di titingnan mo din yung inyong sarili. Yung sarili mong pamilya, lalo na. Tingnan nyo meron kasing ganun matulungin sa iba, sa pamilya hindi. Suplado sa iba, sa pamilya niya. Ay, suplado sa pamilya niya, sa iba hindi. May mga ganun, di ba? Pagdating sa kapatiran, ang bait-bait mo. Yes, sister. Yes, brother. Pagdating sa kapatid mo sa bahay. Ano yun? Bakit? No? Angil ka ng angil. Hindi po ganoon, mga kapatid. Hindi naman yan nangangahulugan na hindi mo natitingnan ang iyong sarili. Kundi, dadapat subalit, no? Titingnan mo yung sarili mo, pero hindi lang ang sarili mo. I-consider mo rin ang iba. Tingnan mo rin ang kapakanan ng iba. Kasi hindi mo pwede pabayaan ang sarili mo. Dahil unang-una, sabi dito sa unang Timoteo, dadapat ko ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, o pag hindi mo raw kinakandili, hindi mo inaaruga, hindi mo inasikaso, hindi mo minamahal ang pamilya mo, pati kamag-anak mo, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Nakita niya, no? Pamilya mo. Huwag mong pababayaan sa paglilingkod mo sa iba. Pero hindi lang pamilya mo. Parang ganyan yan, mga kapatid. Hindi lang yung sarili mong sa iyo, pati yung sarili mo, pati pamilya mo, hindi lang para sa pamilya mo. Kundi, ang sabi rito, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. But also for the interest of others. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi lamang ang sarili nating kapakanan ang ating titingnan. Dapat nating tingnan ang kapakanan ng iba. Kaya nga, hindi ikaw lang. Hindi puro tayo lamang. Hindi mo kabig ka lang ng kabig. Tapos hindi ka naman nagluluwal. Di ba? Tanggap ka lang ng tanggap. Hindi ka naman nagbibigay. Gusto mo, ikaw lang ang nasusunod. Ayaw mo irespeto ang kagustuhan na nakararami. Gusto mo, ikaw lang ang gumiginhawa. Ayaw mo pag ginawain yung iba. Wala kang pakialam doon sa iba. Yan, mga kapatid. Kaya kanina pa, dito nakita natin na hindi lang ikaw. Di ba, mga kapatid? So, mga kapatid, naway natutunan natin ito. Magkaroon ng aplikasyon sa ating pamumuhay sa araw-araw. Hindi lang ikaw, hindi tayo lang. Idalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng biyaya, kalakasan, na yung mga natutunan natin dito ay bigyan tayo ng karunungan na may apply ito sa buhay po natin.